hirit, ang saya-saya sa unang hirit, unang Okay, nagbabalik po unang hirit. Kasama pa rin natin si Direk Bibet Ortesa at siya ang sumulat ditong Dolphy. Ayan, hawak ni Connie ngayon. Binabasa. Ito narating mag-isa. Okay, after nyo nagawa yung libro na ito, Direk, anong dapat ng pagkilala natin kay Dolphy? Hindi lang siya komedyante, di ba? Sa pagkilala ng iba. Seryoso siyang tao. Seryoso. Seryosong tao. Meron siyang, he was very involved. Hindi siya tumakbo sa politika, pero talagang nanonood siya at hanggang yung issue ng impeachment, the impeachment was going on, dinalaw namin siya ng mother-in-law ko sa bahay niya. Sabi niya sa mami, o si JP, matulis pa. Sharp isip. And even from years before, yung member niya, yung Moises Padilla story, meron siya opinion about things that were happening in the country. He was very, very much involved sa ano. Meron siyang sense of country, strong sense of country. Actually, natatanda ko siya yung sinabi niya about election, yung ano eh. Wala siyang problema kung mananalo siya, di ba? Ang problema nga kung mananalo siya. Anong gagawin niya ron, di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Hindi problema ang tumakbo, hindi problema ang manalo. Ang problema, anong gagawin mo pag nakaupo ka na? Direct, maraming mga wise words na naibahagi sa'yo si Tito Dolphy. Ano yung mga paborito mo bukod sa kakasabi mo lang? Ang dami. Yun talagang, basta natatandaan ko yung mga ayaw niyang makasakit, ayaw niyang but it's really how he led his life. I asked Vic Soto after they worked together. Yes. Sabi ko, Vic, what lesson did you learn from Tito Dolphy? Sabi niya, humility. Yes. Sabi niya, kasi yun, alam mo, sabi niya, kahit tulog, pag naramdaman niyang may tao, may fans na dumating, babangon niya para makapagpakuha ng picture. Sabi ni Vic, ako ang sungit ko sa ganun, di ba? Mami bigla. About humility, bakit, binabanggit mo direct, bakit humility ang... Ay, asa mo nga sabi ko, Tito Dolphy, bakit hindi kayo mabang? Sabi niya, alam mo, mahilig akong bumiyahe. Sabi niya ganun. Pag ako halimbawa pupunta sa ibang country, punta ka sa Europe, nakikita mo yung mga ginawa ni Michelangelo, na antingin mo sa sarili mo, artist. Hambing mo yung sarili mo sa ginawa ng mga artists like Michelangelo. Sabi niya, paano kaya yabang? Meron siyang ganun na sense. No? He did not think that he was the world. He thought of himself as a speck in creation. Yes. Kaya talaga yung greatness niya. Tsaka sabi ko, Tito Dolphy, ikaw maalam kang, born in Tondo? Second year high school lang inabot? Tito Dolphy, bakit ikaw magaling kang mga Bertos, magaling kang magbihis? Sabi niya, he would always rely on his observation. Pag kinukumbida siya sa isang lugar, titingnan daw niya muna yung host, anong unang ganon. Pagkatapos pati sa pagdadamit, what colors to make, trial and error. Itong jacket ko, Igan, jacket ng Tito Dolphy ito eh. After the writing of the book, sabi niya, what can I give you? Sabi ko, Tito Dolphy, bigyan mo ako ng jacket. Sabi niya, ibibili kita. Ay, binili niya ako later. Sabi ko, hindi. Gusto ko yung isinuot mo. So, umakyat siya. Umakyat, ha? Umakyat siya at binigay niya ito. Ang Tito Dolphy, in the 3 days a week that we were writing his book, I had to readjust yung pagkain ko kasi alam ko na may meriendang nag-iintay sa akin pagdating. Kasi he would be praying. It took him at the very least 30 minutes a day sa pagdadasal. Sabi ko sa kanya, bakit ang tagal mo magdasal? Sa dami ba naman ang anak ko? Paano hindi ko Direct, nabasa na ulit ni Mang Dolphy yung libro. Oo. What do you say? Ano ho yung thoughts niya? Binibiro ko siya kasi there in the book, you find out his very first girlfriend, Aida ang pangalan, letter A. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, Tapos yung wala Z. A to Z. You really went through the alphabet, no? Sabi ko, tapos natawa siya doon. Then the other time, yung bunso ko kasing anak ka birthday niya eh, July 25. I remember the one time na talaga napatawa ko siya na premature kasi yung anak ko. So nakita kami sa Manila Pen. Oh, nanganak ka na pala, sabi niya. Sabi ko, oo, sabi ko, papangalan ko sana yung anak ko after you Rodolfo sana. Kaya lang naisip ko, baka maraming paiyakin na babae. Hindi na lang Rodolfo yung pinangalan ko. Sabi niya, anong pinangalan mo? Sabi ko, Vic.
tawa siya ng tawa. Tapos sabi ko, hindi, Rafael. sabi ko, kasi si Carlitos, Carlos Rafael. Then my son went into dancing. No? He's preparing to be an actor. He's in the States now. Ang Tito Dolphy would be very concerned about the boy. Humihingi siya ng video, paano yung sayaw niya, paano yung ganito niya. Ano siya eh. Tapos, also briefly, well, the book, which is still, I think it's in fully booked itong libro ng Tito Dolphy. Nakalagay dyan na yung mga magtataka kung anong closeness niya kay FPJ. Mga 17 years old, ang tanda ng Tito Dolphy was about 17 years old. May memory na siya kay FPJ as a 10-year-old boy. Tumatakbo doon sa set ng tatay niya. Because Tito Dolphy came out in the movies of FPJ's dad. No? Sundalong Hapon, mga ganun ang mga role niya. And nag-extra-extra siya. And then, pinangakuan daw siya ng i-build up yung career. Sabi niya, nung namatay daw yung tatay ni FPJ, nagpunta raw siya. Ang haba raw daw ng pila. Sabi niya, paano kaya ang mangyari sa aking career yung nangako yung tumulong sa akin na wala? Not knowing na years later, the first person who encouraged him to get into movie production was FPJ. The first movie production of Tito Dolphy, RR Productions, the films they did there were actually co-prods with FPJ. Kaya RR Ronald, Alan, at saka Rodolfo. Bago nagkaroon ng RDQ. Because walang kadamot-damot na nag-share daw si FPJ ng mga techniques on how they could get into movie production. Yeah. Dito ba sa libro may binanggit siya saan siya mas nasaktan sa buhay niya? Basahin It concerns mga anak mo. Basahin mo na lang. So, direct Hindi kasi ako'y nasa ko yung libro, matatawa ako at matatawa di ba? baka Pero may mga bagay na nakita ko ritong Ang Tito Dolphy, nasaktan siya dun sa mga nawala niyang mga kaibigan. He speaks about what he felt when Nida went. He speaks about yung kay Panchito. But he has very, very fond memories of mga kaibigan niya. Ang talagang gustong-gusto ko doon, yung pag kinakwento niya, kasi maano siya, mamuestra. Yung ganyan. Meron siyang mga kwento kung Animated paano. kwento. Yeah. Kwento. Yung talagang, tapos, nandun kami sa isang bar, tapos bigla na lang nalaman na lang namin, nagsusuntukan kami, ganyan, Tapos pagtingin namin, si Panchito nakawala, nagtago na pala sa banyo. Meron siyang mga snippets na, yung talagang kinukwento niya. And it was really an honor to have been the repository of his life. I love him so much. Thank you, Direk. Direk. Salamat. Thank you, Direk. Sa maikling oras na ibahagi mo sa amin yung mga bagay na dapat namin malaman kay Tito Dolphy. Magbabalik po unang hirit. Entertainment and dance, the arts, overall health. Ilan lang ang mayan sa masayang all-around interactive camp ang handog ng Nutrilin sa mga bata. Ang all-around Ang Galing Camp ay naganap sa isang mall sa Quezon City kamakailan. Natunghayan din sa Pampanga at Pangasinan ang fun activity na ito ng Pediatrica. Nakiayon